Tignan mo ako. Stop. Sa Sintoy nga lang pala ako nanganak mga mema ko at ayan, isang araw nga lang ay nakauwi na nga rin ako agad. Pero kung sa ospital nga siguro ako nanganak, siguro mga 3 araw o 1 linggo nga ako doon. Malaki talagang pasasalamat ko sa Diyos na naging normal nga ang aking panganganak dahil wala nga kami masyadong binayaran pagdating nga sa panganganak ko. At kung sa ospital naman ako nanganak, talagang magtatagal nga ako doon at ang inaalala ko nga ay itong ang si Kuya Tantan. Alam nyo ba mga mema, nahihirapan din ako sa pag-a-adjust dahil ngayon malaki na nga ang pinagbago ni Kuya Tantan. Pagkakagising niya ay palagi na ngang umiiyak. Kaya minsan naaawa talaga ako kapag tinitingnan ko siya na palaging umiiyak dahil gusto nga rin niya na makarga ko siya. Sabi ko nga sa kanya, babawi na nga lang ako sa susunod kapag ilang months na nga rin itong si Baby Sian. Dahil nga sa ngayon ay hindi ko pa nga siya pwedeng kargahin. Alam nyo ba mga mema ko yung feeling na parang guilty ka nga dahil nakikita mo yung isang anak mo na hindi mo na naaasikaso. Sabi no, ang hirap pala at napakasikip talaga si dibdib, kaya pag nakikita ko nga si Kuya Tantan na ganon ay naiiyak na nga lang din ako. At nang makatulog na nga rin pala si BBC yan, eto lumabas nga muna ako ng kwarto para nga rin kumain. Kailangan din kasi sa bagong panganak ay palaging busog nga at panay kain-kain. Sino ba naman ako para tumanggi at para maging mataba na rin? Hala, charis! Kailangan rin kasi kapag nagpapadede ka ay oras-oras nga ay palagi kang kumakain at busog. Siyempre, kailangan na rin kasing bumawi pagdating sa pagkain, lalo na kung wala ring maayos na tulog. Ito na talaga yung sinasabi nila na pagkatapos rin talaga mga anak ay kailangan nga ready to fight ka. Bilang isang nanay, kailangan din kasi expected na natin na ganito na nga talaga ang buhay natin, basta pagkatapos natin mga anak ay magpupuyat nga rin tayo. Kaya masasabi ko talaga na hindi madali ang buhay ng isang nanay. Kasi minsan naabot pa talaga ng 1 year ang puyat mo, nagising ka nga sa gabi at tulog ka naman sa umaga at minsan hindi ka pa nga nakakatulog. Kaya kailangan talaga ay bumawi na lang tayo sa pagkain. Sabi ko nga, paano na nga lang kung dalawa na nga lang kami ni Kuya Tantan dito sa bahay at umalis na nga rin ang mga kapatid ko. Po mga mima, pauuwiin ko na nga rin kasi ang mga kapatid ko kapag mag-1 buwan na nga rin ako. Excited na rin kasi umuwi ang kapatid ko doon sa amin, siguro ay namimiss na nga rin niyang ulit magtinda nga ng kanyang mga paninda. Syempre, nagpapasalamat nga ako sa kanila dahil hindi nga nila ako iniwan at inasikaso nga ako nila dito. At ayan, nang kinahapunan, pinahapbat ko nga lang si Kuya Tantan dahil para uminom na nga rin ng kanyang gamot sa sipon at tubo. At talagang awang-awa nga ako dito kay Kuya Tantan ko dahil nga inuubo at sinisipon at palagi ngang umiiyak. At fast forward, nang kinaumagahan na iyan, nakaligo na nga itong si BBC yan, pero si Kuya Tantan tulog na tulog pa nga. Puyat nga siya kagabi, kakaiyak nga. Hindi ko na nga lang din sa inyo na ipakita mga mema ko ang pagpapaligo nga sa kanya dahil lang nagpaligo nga ay ang tita nga ni Daddy G-Lord. O siya, hanggang dito na lang po muna.